So ayun na nga mga pre, magbibigay po tayo ngayon ng, reaksyon, patungkol dito sa, video po ni, Daddy Frankie mga pre ano. Oo, kung saan ito ay, may title po na "Dating Guro Noon, Wala Na Sa Sarili Ngayon." So, yun po yung title ni Daddy Frankie, which is, ito po yun. Oo, yan, lisensyadong guro ang nawala sa sarili dahil iniwan ng kasintahan. So, ito po ay, di umano, nilapit po ito ng, Vice Mayor kay Daddy Frankie. Okay, ang Vice Mayor kasi at Mayor medyo ano naman sila, close 'no, at, nagkakaisa po sila. So, nilapit po nila ito kay di umano nilapit ito kay Daddy Frankie. Oo, at, dahil po nilapit ng, mayor, vice mayor ito kay Daddy Frankie, may mga nag-comment ng mga negatibo. Ayan, dito sa vice mayor, no? Or mayor. Ayan, kasi ang daming comment. Di na natin maisa-isa. Pero may mga nakita akong comment dito ngayon na atin pong bibigyan ng reaksyon. Pero kung alam nyo mga pre, si Daddy Frankie po, okay, kaibigan niya po ang mayor, okay, ng Malasiki, Pangasinan. Mayor, vice mayor, kaibigan po yan ni Daddy Frankie, no? Nakakapagtaka lang, bakit nyo inaawa yung mayor, vice mayor? Bakit? Nakakapagtaka naman mga pre. Wala naman siguro kasalanan yung mga yan, pero tingnan natin, no? Basahin po natin yung inyong mga komento. No, tingnan natin. Ako hindi naman po ako maging bias, ano? Gusto ko lang, iintindihin ko kayo kung maiintindihan ko kayo. Oh, 'di ba? So, ngayon, bakit po itong mga to inilapit kay Daddy Frankie itong teacher na to? Bakit? Eto, dating guro. Lisensyadong guro ang nawala sa sarili dahil iniwan ng kasintahan. So, bakit kaya inilapit no ng vice mayor or ng mayor ito kay Daddy Frankie? Alam nyo, para sa akin, kayang-kaya po ni mayor tulungan to, kayang-kaya po ni vice mayor tulungan to. Oo, pero kasi iba pa rin ang Daddy Frankie. Bakit? Natututukan po nila yung kanilang pasyente, yung nawawala po sa katinuan, natututukan po ng Team Daddy Frankie. 'Di ba? Sa gobyerno kasi tumutulong naman po yung gobyerno. Okay, pero syempre sa sobrang daming tinutulungan po ng gobyerno, hindi po agad kumbaga iba pa rin ang Daddy Frankie kumpara sa gobyerno. Alam mo bakit? Ang gobyerno kasi mapakain ka, mainjikan ka, ganun lang. Pero sila kasi nangangailangan ng pagmamahal. Nakakausapin ka, yung magkukuwento ka, 'di ba? Ganun po ang Daddy Frankie. Ang gobyerno iba rin po yung diskarte. So, nakita ko po dito na ang mayor, vice mayor, may tiwala po kay Daddy Frankie kaya po nila ito inilapit dito kay Daddy Frankie mga pre, no? Kasi may tiwala nga po yung mayor, 'di ba? Or vice mayor, may tiwala. So, hindi po tayo dapat kumbaga magalit, no? Sasabihin may pundo naman yung gobyerno eh. Bakit kayo ganyan? Charity vlogger pa talaga yung lalapitan nyo. Lawakan naman po natin yung pag-iisip natin. Hindi puro negatibo yung dumating sa isip nyo. Puro na lang negatibo, 'di ba? Lawakan po natin. Nakikita kasi nung mayor o vice mayor na mas makakatulong po si Daddy Frankie kasi subok na eh. 'Di ba? Iba kasi yung gobyerno, tuturukan ka ng gamot, papainumin ka, papakainin ka. Yun na yun. Yun po yung trabaho ng gobyerno, 'di ba? Pero kay Daddy Frankie, papainumin ka, papakainin ka, gagamutin, papagamot ka, 'di ba? Papaliguan ka, kakausapin ka ng may pagmamahal. So, malaki po yung kaibahan. Nakikita nyo yun? Malaki po yung kaibahan. Oo. So, ngayon mga pre, babasahin po natin sa inyo yung mga comment nila. Yung masyado nang magaling. Okay? Masyado na silang magaling eh. Pero, basahin po natin isa-isa.
Bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. At eto na po, no? Basahin po natin ito. Ito yung pinakauna. Basahin po natin ito, mga pre. Ayon dito kay, sino ba to? Si Shane. Basahin natin. Kaya nga, dapat tumulong din sila. Hindi porket may vlogger na tumutulong, iaasa na naman sa kanila. Palagi, mahiya naman kayo. May kakayahan din naman sila para tumulong. Totoo naman, malaki yung kakayahan ng mayor, vice mayor na tumulong. Diba? Pero, alam mo ba yung ginagawa ng mayor, vice mayor? Alam mo ba yung ginagawa nila sa araw-araw? Tumutulong din yung mga yan. Malaki yung tinutulong ng mga yan. Hindi nga lang sila vlogger, kaya hindi nyo nakikita. Diba? Kaya wag yung husgahan yung mga nasa posisyon, yung nasa gobyerno. Kasi hindi po lahat ng nasa gobyerno corrupt. Okay? Masyado na kayong magaling eh. Masyado na kayong bida-bida eh, no? At saka, take note hindi po sila palaging, kasi nakasulat dito, hindi porket may vlogger na tumutulong, iaasa na naman sa kanila palagi. May nakalagay dito palagi. Ang pagkakaalam ko, first time pa lang ito ginawa. Nang nanunungkulan dyan sa Malasike, na inilapit nila ito kay Daddy Frankie. First time, hindi po palagi. Huwag ka naman fake news. Aba, masama yan yung fake news. Pag fake news ka, hinay-hinay. Huwag masyadong sinungaling. Diba? Huwag masyadong bida-bida. Nako. Mahiya ka naman. Shane, mahiya ka ha. Huwag masyadong magaling. Palpa ka. Sinungaling ka. Anong palagi? Ito pa lang yung kauna-unahan na nilapit nila ito kay Daddy Frankie. Tapos sasabihin nyo palagi. Kaya maraming nakukulong sa mga, basta fake news, maraming nakukulong. Marami. Diba? Hinay-hinay kayo. Huwag masyadong, ang tingin sa sarili, magaling. At ang fake news naman, diba? Ano pang comment dito? Basahin pa natin yung mga komento. May nag-reply dito. Shane, totoo, bakit iaasa sa mga vlogger? Bakit kanino yung napakalaking pondo ng DSWD para may sakit? Para sa mga may sakit at may hirap na yon naman ng layunin ahensya, ano daw? Digimon. May pondo naman talaga. Tulad nga ng sabi ko, si Vice Mayor, kaibigan po ni Daddy Frankie at naniniwala po sila sa ginagawa ni Daddy Frankie. Diba? Kaya siguro, sabi ng taong yon, malalaking opisyal na yon ng gobyerno, ay pagkatiwala na natin kay Daddy Frankie to. Kasi mapapagaling talaga to ni Daddy Frankie. May tiwala po sila. Kaibigan eh. Diba? May tiwala. So, hindi naman po siguro na masama. Hindi naman po siguro masama na ang mayor ang lalapit or vice mayor lalapit. Diba? Wala pong masama doon. Wala akong nakikita masama. Kayo lang yung masyadong negatibo. Okay? Sabi pa dito, mga pre, tama, may pera naman ang bayan para mapagamot si Madam. May pera nga ang taong bayan. Pero, ang gagawin po ng gobyerno niyan, ipapagamot, papakainin, papaliguan. And then yun na yun, tapos. Pero ang Team Daddy Frankie iba. Gagawin po nila yun, papakainin ka, papaliguan ka. And then kakausap-usapin ka na may halong pagmamahal. Yun po yun. Diba? Ang gobyerno po, hindi na po nila kayang gawin yun. Nakakausapin ka na may halong pagmamahal. Hindi. Dahil masyado pong malawak. Okay, yung kanilang mga tinutulungan. So, hindi na po nila yan may isa-isa pa na kakausapin ka na may pagmamahal. Yun po yun. Ini-explain ko lang po sa inyo. So, ibang Team Daddy Frankie. Kasi,
sila po talaga, kakausap-usapin ka katulad ng ginawa nila kay Oliver. Hanggang sa, yun, unti-unti na pong gumagaling si Oliver, di ba? Ganun po ang ginagawa ng team. Sabi naman ni, nung nasa baba, to. Si Vice, oo, wala siyang kakayahan mag-handle ng mga ganyan. Pero, kaya ni Vice na manda sa DSWD or kaya ni Vice mangampanya. In-explain ko na yan. May tiwala nga si Vice kay Daddy Frankie. Tapos, period. Yun. Porkit nagmagandang loob lang yung Vice Mayor, ay lalapit ko to kay Daddy Frankie. Ilalapit ko to kasi kawawa talaga. Nung nilapit, siya pa yung napasama. As masama na yung tingin nyo sa kanya. Nangyari. Naging masama na ngayon yung Vice Mayor. Siya pa ngayon nagmagandang loob. Siya pa yung napasama. Asan yung utak nyo? Magalit kayo sa mga nanunungkulan sa gobyerno kung walang pake dyan. Pero si Vice Mayor may pake eh. Di ba? Tapos ngayon galit-galitan pa kayo. Tama ba kayo? Ano yung... kayo nga walang naitulong dyan eh. Nakikinood na lang kayo, nang-judge pa kayo, wala naman kayong ambag. Dyan sa teacher. Diba? Wala naman kayong ambag. Huwag na kayong kumuda, tumulong kayo. Ang kailangan kasi dito, pag tutulungan, hindi yung mamumuna-muna ka lang, tadyakan ko yung sa mukha, pukin ang ina nyo. Mga bobo kayo, animal kayo, putang ina nyo. Puro kayo, sinisilip nyo yung kamalian ng tao eh. Diba? Hindi nyo tinitingnan kung ano magandang nagawa. Okay ng ina nyo. Nag-iisip nga kayo, tarantado. Isunod natin ito mga pre. Isunod natin to. Basahin natin. Ano nakasulat dito? Sabi dito, Bay, sana ikaw na lang ang tumulong. Bakit nilapit mo pa kay Daddy Frankie? Mahiya naman kayo. Hindi mo nga alam eh. Hindi mo alam kung ano na yung naitulong dyan ni Vice. Kasi hindi naman po binablog ni Vice yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kaya ginagawa ito ni Vice dahil may tiwala po siya kay Daddy Frankie. At malaki yung chance pag kay Daddy Frankie, okay? Kaya Daddy Frankie ito binigay, matututukan. Nagigits nyo po yun? Diba? Nagigits nyo? Si Vice Mayor na nga yung naglapit, sasabihin mong mahiya naman kayo. Saan yung utak? Asan yung utak mo? Pabira naman talaga Hindi ginagamitan ng utak eh. Pahiya ka tuloy ngayon. Ito pa. Ano pa sabi ng mag-reply? Ang ibig sabihin niyan ay malaki ang tiwala niya kay Daddy Frankie na may special na kakayahan mag-handle ng ganyan case. Hindi linya ni Vice ang tulad ng gift ni Daddy Frankie. Pero siguradong tutulong yan financially. Salamat dahil kinikilala ng Vice Mayor ang charity vlogger ng Team Daddy Frankie. Hindi nyo nga alam eh kung ito bang si Vice Mayor tumutulong financially. Hindi nyo alam. Puro kasi kayo ngawa. Pero alam nyo naman ng Vice Mayor, hindi na yan kailangang i-vlog pa, ipakita pa sa camera kasi syempre pera din ng taong bayan yan eh. Yung binibigay nila. So, deserve lang din ng ni teacher na kumbaga maibalik, no? Yung pera ng taong bayan may i-apply doon sa teacher. Hindi nga natin alam na nagbigay pala, di ba? Tapos kayo, babanat kayo ng ganyan para kayong mga tanga. Lawakan nyo yung pag-unawa nyo. Lawakan nyo, huwag kayong tatanga-tanga. Ano kayo eh, nakaka-high blood kayo. Masyado yung binubuhan. Masyado yung binubuhan sa buhay. Ito pa, ano reply? Ano reply dito? Tama, ano ang ginagawa ng mga LGU sa inyong bayan at asaan yung public servant ninyong nakaupo dyan?
nagtatanong ka pala, punta ka sa Malasiki. Para malaman mo kung ano yung ginagawa ng mga nakaupo dyan. Diba? Hindi yung magko-comment ka lang dyan, wala ka nang ambag, comment ka pa ng comment, tanga ka talaga. Diba? Oh. Tapos sabi pa nito, tamad daw sila. Paano mo napatunayan tamad? Diba? Alam mo ba yung mga nangyayari sa Malasiki para sabihin mo tamad yung mga nanunungkulan dyan? Bobo ka talaga, putang ina nyo. Masyado na kayong bida-bida. Ha? Hinay-hinay kayo sa pagiging bida-bida nyo, ha? Wala kayong alam, panay kayo comment ng kalukuhan. Diba? Hinahamon ko kayo. Punta kayong Malasiki. Tamad pala eh. Sabihin nyo sa mayor, harap-harapan. Sabihin nyo kay vice mayor, ang tatamad nyo naman pala. Baka mamaya, sampalin kayo ng mga proyekto nila doon. Yung mga proyekto nila, baka mamaya masampal kayo dyan. Kaya, wag kayong masyadong bida-bida. Diba? Mapapahiya lang kayo. Baka mapahiya lang kayo, mga bobo kayo. Ha? Wait lang ha. Wait lang mga pre ha. Wag kayong kuda ng kuda kung hindi nyo naman alam, no? Yung ginagawa. Yung ginagawa nila doon. Tamad ba? Tamad ba sila? Bisita ka. Bisita ka doon. Wag bida-bida. Nire-research ko dito ang nagawa ni Vice Mayor, Dami niyang nagawa dito. Anyway, gagawa natin to ng part 2. Research din kayo, mga bobo kayo. Wag banat ng banat. Ha? Nandyan na sa harapan nyo. Makikita nyo agad. Ano kayo, mga tanga pa rin? Walang utak? Ang ina, sasabihin yung tamad sila. Putang ina nyo. Ha? Bobo ka pala. So anyway, gagawan po natin ng part 2 ito. Abangan nyo po. Okay? Ano yung nagawa ni Vice Mayor dyan? Sa Malasiki, Pangasinan. Research din. Wag upal. Papahiya lang kayo dito. So hanggang dito lang muna yung ating video mga pre. Yun sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo na po yan. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo mga pre. Maraming salamat po sa inyo. At yun na nga, no? Itong video ito ay baka magawan po natin ito ng part 2. Okay, so maraming salamat po sa sumama po sa ating video ngayon. Ingat po kayo lahat. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon po sa iyo lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po.